Hello mga kaibigan, mga kalitos. Happy weekend po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ating lettuce garden, lettuce terraces in town. So ngayon, pag-usapan po natin kung ano-ano yung mga paraan o mga steps sa pagtatanim ng lettuce, lalong-lalo na sa mga baguhan. Kasi maraming nagtatanong paano kami makapag-umpisa na makapagtanim ng lettuce kahit wala kaming gaanong space o espasyo sa bahay. So yun. Natin nga ay para lang sa yung mga limitado talaga yung space, no, sa urban gardening ito. So ito yung magagamitin natin. Meron akong cup, ito soldering iron, yung soldering iron, ito great box sa makikita lang to sa mga nagtitinda ng prutas, no. So ngayon, it's either pwede kayong gumamit ng tuna box kung meron. Dito sa amin wala kong nakitang tuna box, great box lang yung nandito, maliliit pa. Yung sukat nito ano lang 30 cm by 46 cm, maliit. Yung isa naman ito 40 yun, 40 cm or 16 inches dito. Saka yung haba niya is 60 cm. So kung ano lang yung available, yun lang yung gagamitin natin. Huwag na tayong maghanap sa wala. Ito. So yun, yung styro box or ng great box. Tapos meron tayong pag great box kasi may mga butas to Yan, may butas. So hindi pwedeng lagyan ng tubig natin yan. So ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng cellophane o plastic. Itong plastic nito, cellophane. Mabibili din ito sa mga dyan sa sa downtown, yung mga nagtitinda, yung sa mga fishing supply, meron ito. O marami dyan sa mga dyan sa palengke. 20 pesos na ito yung isa. So ganito pala kada 20 or depende sa tindahan, may 25. Yung panggamit ito sa isda so yung foam ng isda, bago nilalagyan ng isda, lagyan muna nila nito. So ito rin yung gamitin natin para magamit lang natin itong grape box na available dito sa atin. So sabi ko nga, marami itong butas, so lagyan muna natin ng cellophane. Tapos meron pa tayong grill. So kung meron kayo nito, okay rin, pambutas ng styro. Pero kung wala, ito, yung sa lata ng sardinas. Kahit anong sardinas pwede. So depende rin sa laki ng baso, ng cup na gagamitin mo. So importante, alam natin kung paano ito bubutasan. Tapos siyempre yung seeds. Yung seeds natin, tapos yung growing, yung medium natin. Dito sa amin since walang kokopit, yung ginagamit ko ay carbonized thresholds. Okay? Tapos bago natin i-consider natin yung mga materials na gagamitin. Yung space nyo sa bahay kailangan makukuha niya yung
yung sunlight, lalo na yung sa umaga, 6:30, 7, tatamaan yung space mo sa yung 7 o'clock or 6:30 o'clock, 6:30 na oras, no? Maganda yan na sunlight. Yung sunrise talaga, at least 7 to 8 hours makukuha nyo yung tatamaan yung space natin sa light na yan. So siguro 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, kahit hanggang 3 o'clock pwede na yun. So yun i-consider natin. Pero yung space mo tatamaan lang ng sunlight sa umaga, tapos pagka alas 11 wala na. Naku, ang tendency yan, kulang sa sunlight yung tanim mo, posibleng magligi. Ligi meaning kulang sa sunlight. Hahaba lang siya at hindi malusog, no, yung tubo. So kailangan 7 to 8 hours matatamaan yung space mo. Kahit maliit na space, ito yung sa akin. Ito, halimbawa, kasi may nagtatanong, wala kaming space na ganito. So, nung nag-umpisa ako, maliit lang na space. Yan, o. Tingnan nyo. Ito, ano lang to. 120 cm by 180 cm. So, ang gagawin natin, ito, magbubutas na tayo in preparation for transplanting, no? Or, yes, from that seedling tray to cup. So, habang hinihintay, nagbubutas kami o si Mrs. ng cup. Ito ulitin natin. Ang sukat ito ay ano lang, 30 by 47 cm. So, ito lang yung available sa merkado, sa market. So, ganito yung pagbutas. Kung mayroon kayong drill, ito yung gagawin. Sukat natin yan. Yung kasyang-kasya. So, depende sa laki ng baso. Ito yung number 6 ito. 6 ounce na cup. Swak na swak yan. No? Yan. Pwede kong ganyan. Tapos yan, pwede itong nakaganyan. Paglagay. Pwede ring nakapaog ito. Pwede rin nakaganyan. Tapos, lagay ko dito. Lagay dyan. Na mayroong bawa ito. May butas na ito. Ayan. Na mayroon ang tanim. So, yan ang pagbutas. Tapos, since marami itong butas, hindi pwedeng malagyan ng tubig. Lagay muna natin ito. So, lalagyan ito ngayon ng cellophane.
So yun ang kalabasan yan. Lagyan mo ng paikot dyan. Para maging matibay. No? Ay, kung anong style. Yan. Tapit na tapit dyan. Tapos pag okay na yan. Ito, pwede mong ganyan. Tapos yung sukat mo. Yan. Kasi pag ganyan, hindi masyadong marami yung tubig, no? So, dagdagan mo na lang. Dagdagan mo na lang yan. Yan. Or pwede rin. Ano talaga. Yan. Yan. Pero pag ganito, medyo malalim yung tubig. Aabot dito. O, pwede rin. So, tamang-tama yung laman yan. Tamang-tama sa loob ng 30 days kasi pag yung i-transplant natin ito, yung pinupunla natin, magka-count tayo yan mula ngayon ng 15 days. So, yung 15 days kasama na doon yung hardening. So, 12 days, wag meron ng 4 na dahon o 5, ilipat na natin sa cup, dito sa cup. Tapos yan, ilagay na din. So, ngayon, ito na. So, pag ano ka, yung gamit mo is snap. Ito yung ano ko, solution. Ito. Snap A tsaka snap B. Yan. Online ko ito binili sa Lazada. Mayroon din sa Shopee. So yun ang i-search nyo lang. Yung snap solution for hydroponics ito. Yan o, nakalagay. For hydroponics. Set ito. A. Ito A. At saka itong isa B. So ngayon titingnan natin kung paano timpla nito. So may instruction ito dito nakalagay. Yung instruction is add 20 water and mix thoroughly, followed by adding equal amount of snap B, then mix well. The resulting solution is ready to use for use in snap hydroponics. So yan yung ano dyan. So susundan mo lang ito, no? So ngayon meron kang panukat dyan, no? Na cup. Tapos, so, ready na ito for planting. No? Habang antay tayo na lalaki yung tanim natin. Okay? So, yun yung basic na mga paraan. Meron ding 40 cm ito na grape box. So, ito 40 yung width at saka yung haba niya is 60. So pwede rin. Ang laman nito pwede ito sa 8, no? 8 cup. Dito. So kung 8 cup ito, tamang-tama lang yung distance niya, no? Tigtat isa dito isa. So sa hilira na yan, 3. Dito rin, kabila. Yan, 3. Tapos in between ito, itong 4, isa. Dito rin, in between, isa. So 8. Kung mayroon kang 10 na ganito, mayroon ka ng 80 heads. Kung mag-umpisa ka lang sa 5 muna, 40 heads. Habang inaaral mo pa yung pamamaraan nito, kasi habang nagtatanim ka, inumpisahan mo ito, marami kang matutunan dito. Yung temperatura, yung climate, kasi iba-iba yung climate natin dito eh. May sobrang init, tapos may ulan na 2 linggo,
So, matutunan mo dito kung mag-umpisa ka sa snap, no? Sa pamamaraan. Meaning, hindi ito recirculating paggamit tayo nito. So, butasan natin yan. No? Dito. Yan. So, kung walang drill, ito yung gagamitin natin. Yung lata ng sardinas. Tapos, pwede mong ganyan, no? Coating mo lang. Yan. So, kung wala kang electric drill na ganito. Okay? So, yan. Puro pareho lang. Yan. Huwag kang maigi. Sa gitna. Yan. Walo lahat. So, kung mayroon kang 5 nito, bawa ito, lagyan mo ito ng tubig na may tip lang snap A at snap B na solution. Yun. Lagay muna natin dito sa ito yung may ganyan kasi sa bahay. Simpleng gawa lang ko yan. 4 lang ng legi. Pwede na. Makapagtanim ka na. No? So, pag natutunan mo na yung mga dapat na matutunan, unti-unti mong palakihin hanggang pupunta ka na sa yung mga automated. At ito pala yung gamit ito, UV plastic ito ha. UV plastic, hindi ito ordinary na plastic. So, UV protected. Okay, so sa sunod natin na pagkikita, no, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-mix o ititimpla following the instructions dito, no. Tapos naka-ready na yung mga lalagyan natin, yung taniman natin. Hinihintay na lang natin yung pinupunla natin. So, antayin natin 15 days. Papakita natin sa inyo kung paano. Sa sunod na mga araw, kasi meron akong doon, mga 10 days na yun, yung sa taas. Ipapakita natin naman kung paano ito titimplahin, tapos ilalagay dyan sa styro box natin o grate box na ginamit natin. Okay? So yan, maraming salamat sa inyong panonood, mga kaibigan, mga kalitos. Ang masasabi ko lang, let us be happy, litos be healthy. Bye bye. Happy weekends.